So, guys, magandang gabi sa mga kapwa ko dyan, trader. So, isa sa mga tatalakayin natin ngayon is about sa technical method na naman. So, ang technical method na to ay una kong ginamit at una kong natutunan at nalaman na rin na ginagamit sa stock market sa pagte-trade nung nagsimula ako. Pero hindi siya naging worth it para sa akin kasi mayroon akong hindi ganong natutunan at huli ko na nalaman to, guys. So ngayon, guys, tatalakayin ko to kasi kanina sa isang conversation doon sa isang platform is nabanggit itong method na to at di ko alam na marami palang mga trader na gumagamit ito at ito ang kanilang mga basihan. So hindi ko na sasabihin kung sino man sila or ano man ang naging conversation namin, pero bakit sa aking karanasan kanina, sa ito pala ang binabasihan nila about sa pagte-trade. So guys, simulan na natin ang technical method na tinutukoy ko. So, konting intro lang tayo, guys. At siya nga pala, guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin channel, so subscribe na tayo para kahit pa paano ma-notify kayo kung mag-upload ako ng mga video araw. Minsan kasi araw-araw nag-upload ako or a minimum of 3 video a week. So guys, ito na yung technical method na binabanggit ko. So simulan na natin. So ito na nga, guys, yung sinasabi kong technical method or tinatawag na moving average. So simulan natin, guys, ang moving average. So guys, alam naman natin yung moving average. Halimbawa, moving average ngayon kung is average of summation of the previous stock, previous price of stock, kung ano man ang i-consider natin, kung ilang moving average man. So may tinutukoy tayo na 20. So pag moving average 20 ngayong araw, so ang previous price ng 20 is i-summation natin yun, then i-divide natin sa 20. So makukuha natin ang moving average ngayong araw. So yun ang pagka-interpret ng moving average, guys. So paano ba to ginagamit ang moving average, guys? So napakasimple lang naman gamitin ito, guys, at napakadaling intindihin. So papaliwanag ko sa inyo kung paano ginagamit ang moving average. So how to use moving average to find the trend. So ito, guys, ang sinasabi sa moving average. When price action tends to stay above the moving average, it signals that price is in a general uptrend. So yun nga, guys, kapag yung sinet mo na moving average, nagkaroon ka ng bias na moving average na 20, so kapag ang price ay above sa moving average 20, so ang ibig sabihin, guys, magkakaroon ng uptrend or pagtaas ng presyo. So kabaliktaran naman noon, if a price action tends to stay below the moving average, then it indicates that it is in a downtrend. So yun naman, guys, kapag below naman ang moving average mo, ay below naman ang price mo sa moving average na set sa na sinet mo, is ang ibig sabihin naman nun ay pababa yung mga presyo. So napaka-simple lang, 'di ba, intindihin? Pero guys, napaka-komplikado pag yun ang sinunod, no? So nung una, ito yung mga ginagawa ko. So may isa akong video sa YouTube na napanood na sinabi niya na effective sa kanya ang moving average 30 or 50 yata yun. So yun ang ginagamit niya as a trader. So sinundan ko naman yung moving average na sinasabi niya. So ginamit ko yun. And dahil naman, guys, napakahirap kasi ang hindi ko kuha-kuha kasi nga hindi naman umaabot sa 30 o 20 or 50 yung moving average na sinasabi niya. So ang tagal, ang tagal niyang mag-break yung ganung moving average. Araw-araw nagbabago ang moving average ng 30. So kalaunan, so nakuha ako sa market, so yung nalugi. So hindi naman siya, hindi ko naman sinisisi siya kasi nga nag-aral pa rin ako ng time na yun at hindi ko naman sinasadya na mapanood yun at sundan yun. So syempre kailangan natin ng technical, so ginawa ko, sinundan ko. Kaya, guys, nung huli inaral ko siya ang moving average at huli ko na nalaman after ko na matutunan ng iba-ibang mga technical method. So ito nga, guys, ang sinasabi nga, ito, guys, ang sinasabi. Yan, guys. Ito moving average na sinet mo, guys, kung 20 man or ano man yan, 50. Pero ang pinaka-default na moving average, guys, para sa mga trader is 9. Kasi yung sabi ko nga sa unang video ko na
ang mga trader sa stock market ay halos nagtatagal lang ang hawak nilang stock sa kanila ng 2 weeks. So ibig sabihin nun, either na tumas or bumaba yung stock na hawak nila, ibebenta nila yun o magkakatlo sila. So, yun ang default ng moving average, guys, 9. So, ang ibig sabihin nun, ng moving average 9, so, ang moving average dito, guys, itong moving average na to, so, ang nakuha to, isasam mo tong 9 previous 9 na candle na to, yung pinaka closing niya, ito, closing niya, mga closing yan, then i-divide mo sa 9, so makukuha mo yung moving average at this day na dito, guys, na 9. So kung ano ang moving average na ginawa mo, yun ang lusunan mo. So merong gumagamit ng 20, so yung 20, guys, is para rin sa mga 1 month moving average. So ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung ano ibig sabihin ng mga number na yun, but yun ang mga ginagamit ng mga trader at mga investor. So the problem with this is that is too simplistic. So napakasimple, guys, 'di ba? Intindihin, pag yung price is ay tumaas sa moving average mo na 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 sinet, pag lagpas dito, guys, yung candle dito located ang candle, ibig sabihin pataas pag nasa ilalim. So ang ibig sabihin, guys, is pababa yung presyo. So guys, mayroong tricks ang tinatawag yung mga trader dyan. So ito naman, hindi ko naman siya sinasabing na ito ang gamitin natin na technical method. So tinalakay ko lang to, guys, para magkaroon kayo ng ideya about dito sa moving average. So ito nga, guys, note, to gives more clearer signal of whether the pair is trending up or down depending on the order of the moving average. So depende sa inyo, guys, na moving average na gagamitin nyo para malaman nyo yung up and down ng market, ng price ng isang stock na inyong bibilhin. So some traders they plot a couple of moving average on their charts instead of just one. So yun nga, guys, ang mga traders, guys, ay gumagamit ng maraming moving average, hindi lang more than 2 or dalawa, para malaman nila yung trend ng market. So kadalasan, guys, ako gumagamit din ako nito minsan, yung 9 para sa 2 weeks, yung 20 para sa 1 month, yung 30 para sa 1.5 months, yung 50 para sa 3 months, at yung 100 MA100 ginagamit ko para sa 6 months ginagamit ko na yun as an investor na, at ang MA200 as for 1 year as consider ko. So kaya yun ang ginagamit, guys, na MA200, kasi nga kung titingnan nyo, mayroong almost mahigit or more or less 200 trading days in a year. So unless nyo yung Saturday and Sunday na walang trading day, then ang holiday. So kaya naging MA200, guys. So ang MA200, i-determine mo kapag yung presyo ngayon compare mo sa last year is tumaas. So kung tumaas yun, guys, ibig sabihin ang stock na yun is magandang pag-invesan. So kung ikaw ka naman trader, doon ka lang magbabase sa sinatawag na MA30 at MA20. So yun nga yung ibig palang sabihin ng unang video na napanood ko kung bakit niya ginagamit yung MA20 or 30. So yun ang ibig sabihin, guys. So ito, guys, ang ibig sabihin ng nagpa-plot ka ng dalawang moving average. In an uptrend, the faster moving average should be above the slower moving average, and the downtrend vice versa. So ibig sabihin, guys, yung faster moving average mo is nasa taas ng slower moving average mo. So ang ibig sabihin, guys, pataas yung price ng stock na yon. Ang kabaliktaran naman, kapag ang faster moving average mo is nasa baba ng slower moving average mo, pababa naman ang price, guys. So isa sa mga graph na nakita ko, guys, ito, guys. So ang MA20, guys, is ito yung faster moving average mo. So faster moving average, guys, is less yung days na gagamitin mo. Then ang slower moving average is yung yung ang pinamataas na day na ginamit mo. So ang 50 is ang slow moving average. So ang 20 is the faster moving average. So makikita nyo, guys, sunod ang sinasabi niya, kapag ang faster moving average ay nasa taas ng slow moving average, then the price is uptrend. So kabaliktaran naman, kapag yung ito, guys,
Kapag yung slow moving average, so napakalit lang ito guys, is nasa kapag ang faster moving average mo is nasa baba ng slow moving average, the price is downtrend. So yun nga guys ang tinutukoy niya dito. So mapapakikita nyo, ang faster moving average is nasa taas ng slow moving average, pero kaya ang presyo ay pataas. So yun ang indication nun guys. So kaya ko naman tinalakay ngayong gabi to guys is about nga dun sa naging conversation naman kanina sa mga kapwa ko trader, na kung bakit isang stock na ginawa ko is nag-sell ako, samantala ang moving average niya is yung price ng mga moving average niya ay mas nasa taas ng mga nakaset doon sa naka-default doon sa isang website na aming ginagamit. So punta tayo sa website na yun guys kung anong tinutukoy ko. So naintindihan niyo naman siguro guys na kung ano ibig sabihin ko, na sa moving average guys, kapag yung doon sa pinaka-simple unang paliwanag niya, ito guys, when the price action tends to stay above the moving average, is signals that price is in general uptrend. So yun nga guys, yung pag yung presyo is nasa taas ng sinet mo na 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 moving average is nasa taas, so pataas siya. So kabaliktaran naman yung kapag nasa baba siya. So kaso ang problema guys, there's a problem. Napaka-simplistic, sobrang napakadali kung iisipin mo. So kung ganun lang ang market, so maraming talagang kikita diyan guys. Iisipin mo. Pero ang problema natin guys, napakaraming moving average. May default lang siya na 9, pero nakadepende sa iyo kung anong klase ka sa stock market. So kaya ang iba guys, gumagamit ng maraming moving average. So konting guys, baka maintindihan masyado, kapag ang faster moving average is nasa taas ng slow moving average, ibig sabihin, kapag dalawa o tatlong moving average ang ginamit mo dyan, o higit pa, kung gumamit ka pa ng MA100, ang MA100 dapat nasa ilalim ng MA50 kapag gusto mo mag-uptrend yung presyo. So, yung ibig sabihin guys, yung moving average na lower number is the faster moving average. So, the greater the number is the slow moving average. So, yun ang ibig sabihin guys ng paggamit ng charts na to. Kaso ang problema dito guys is ito, sasabihin ko sa inyo, kapag ang moving average na ginamit mo ay nagka-focus ko lang doon sa isa, kahit dalawa pa yan, pero hindi mo tiningnan backtrend yung mga presyo ng merkadong ito, di tulad dito guys, talagang uptrend yung presyo nito base dito sa graph na nakikita nyo. Pero kapag yung market tulad ngayon, may COVID, may pandemya, at ginamit nyo to, sigurado ako guys na maiipit kayo, or hindi kayo maiipit man guys, malulugi kayo sa stock na bibili nyo. So tingnan natin guys, ang isa sa mga stock na paborito ngayon ng ilan sa atin, yung nickel guys. So ito nga sinasabi ko sa inyo guys, technical method na makikita dito. So ang MA20, sinabi ko 1 month na moving average. Ang MA50 3 months, MA100 6 months, MA200 is 1 year. So puro parehong bullish lahat guys, parehong bullish ang lahat niyan, kung sumbaga pataas, maliban lang sa MA 200 na bearish dito sa simple moving average. So kanina guys, nagkaroon kami ng conversation regarding naman sa pinost ko kung bakit ako nagbenta, o sabihin na natin sa stock na to sa nickel, nung Monday pa lang binenta ko na siya, nag-take profit na ako guys, kasi hindi moving average ang ginamit ko guys. Kasi kung moving average ang ginamit mo guys, ano ba, trader ka, MA20 ang ginamit mo, moving average, so tingnan natin dito, papaliwanag kong cancel nyo guys kung bakit uptrend to guys ang MA20. So setting MA20 style, so lakihan natin guys, gawin natin yellow. So kaya naging above ang MA20 guys dito, above siya sa MA20 guys, napakataas niya, di ba? Magbibilang ka lang from this point guys hanggang sa mga this points or saan man dyan sa above na yan. Pag magbibilang ka ng 20 pabalik guys, kapag in-average mo yung presyo niyan guys, is mataas talaga. Kasi nga napakatarik ng pagbago ng price niya. Kahit MA50 pang gamitin natin niyan guys, gumamit pa tayo ng maraming MA guys, 50, so 100 saka 200. So tatlo pang MA guys ang gamitin natin. Papakita ko yan bakit ganun ang nangyari niyan guys.
So gamitin natin tong as 200. Nakikita naman natin, di ba? Kung bakit naging bearish yung 200. So 100. So yung isa is ano bang ginamit? 20. So gamitin na natin yung 50 guys sa kwan. So 50. So guys, 200, then 100 is itong orange, then itong 50 is yung light blue, then yung dilaw is itong 20. So kung mapapansin nyo guys, yung MA20 100 is napakataas kasi guys, magbibilang kayo ng 1 month lang guys. So kung i-add nyo yung sa 20 guys is 1 month, then sa 50 is 3 months ko. Magmula dito guys, o sa magmula sa mga kung saan man nagsimulan mag-green yan, kung magbibilang kayo guys ng 50 days or 20 days, so dito guys, kung iisipin nyo, yung average nito guys, nandito guys, sa ilalim ang 20. Sa ilalim, dito siya papalo. So, above pa talaga siya sa 20 kasi 20 eh. Magkakalapit lang guys yung mga presyo. Pero kung sa 100, sa 50 naman guys, kaya naging above naman siya ito, almost above siya dito. Ito below na siya. Yung 50, yung blue, dito guys. Kaya naging below na siya guys. Dito naging below kasi nga yung price niya dito guys, napakataas ang 50 dito guys oh, sa pinanggalingan niya. Napakataas ng presyo dito, bumalik siya din 50 days backward. Then kung dito ka naman guys 50, so iniisipin mo halos napakataas din ng mga number niyan kung 50 days ang iisipin mo. 50 days guys is equivalent ng 2 months. So from dito July 29, so to May 29, dito lang guys yung 59 guys yung iisipin mo kung bibilangin mo talaga yan. Hanggang dyan lang guys or either dito sa part na to. So pag in-average mo siya guys, so mas mataas ang makukuha mong average niya guys sa presyo niya, sa mga closing price niya. Mas mataas talaga to guys. So alos dito lang yata yung moving average yan, mga dito, part na to. Sa kung saan to. So 50 dyan din yun guys. Or dito nga sinasabi na nga dito 50. So mataas talaga yung mangyayari sa inyo guys. Pero kung papansin niyo yung 200 guys, kung bakit mas mababa siya guys. Kasi guys, yung 1 year mo from July this month at then July last year, August. So ito guys, ito ang July guys, 1 year. Pag sinamation mo yung mga closing niyan guys, pag sinamation mo yan mula dito guys sa July hanggang sa July dito guys, July gan dito sa 30 o 29 mula dito. Pag sinamation yung mga closing niyan guys, kung makikita nyo na agad sa graph sa dito pa lang, saan ang rectangle. So saan ba yun guys? July guys. So hanggang dito guys, bago nag-pandemic March guys, March. Nandiyan na yung presyo niya guys. Bago nag-pandemic. So mas marami yung matataas na presyo niya compare dito sa mga lower price niya. Kaya kung titingnan nyo ang MA200 guys, is hindi niya ma-reach kasi nga mas mataas yung mga price niya dito mula dito sa part na to, mas mataas. Compare mo naman kapag gumamit ka ng MA50, MA20 saka 100 hanggang from this day na nagkaroon ng pandemic, guys. Ngayong panahon na yun is mula January.
So, kung magmumula ka ng January 2020 guys, compare mo yung mga price niya naman guys. 'Di ba? Kung i-average mo yan, kasi MA100 na to guys ha. Kung i-average mo to guys, ang mga to, so, possible nga ma-break niya to kasi ang MA100 niya is tinutukoy niya na dito sa part na to, MA100 sa dito na yung MA100 niya. So ito yan guys kasi nga mas marami talaga yung mga presyo mas mababa compare dito guys ha. At makikita nyo mas maraming red candle. So kaya kung moving average ang gagamitin natin diyan sa sa ano to, sa stock nga to ngayong araw, masasabi natin na na bullish talaga siya, pataas talaga siya. Pero ang problema kasi diyan guys is may pandemic ngayon at hindi normal trading days ang nangyayari ngayon guys. So hindi normal yung panahon ngayon guys, may issue. So compare mo dito sa mga panahon na to na merong issue guys, ay normal ang panahon guys sa mga sa panahon na yan. So kung makikita nyo dito guys, ang mga MA dyan is bihirang ma-break. Yung MA50 bihirang ma-break guys. So ang MA50 natin is yung yellow, itong MA50 natin. So ay MA20. So bihira siyang nabi-break guys sa mga normal days. Kahit yung lalong MA50 mo, ang hirap i-break niyan guys. Kasi nga, ang galawan ng market guys is normal day. So, magagamit mo lang tong mga moving average na sinasabi natin ngayon kapag dito, kung isa kang trader, MA30 or MA20, kapag lumagpas sa MA20, may possible na magkaroon ng uptrend kapag normal day. So, sa ngayon guys, kaya hindi ko siya ginagamit, kaya nasabi ko kanina na hindi worth it gumamit ng moving average guys kasi nga yung presyo dito guys ang taas ng pinagmulan niya, din bumaba siya dito sa part na to. Kung MA20 ka lang guys, so 20 days after is ang bababa ng presyo niyan guys. O 50 days, kung ilang buwan na yung pandemics guys, so magkuha ka lang ng 20 days sa isang buwan, so may 20 days ko, so pang-apat na buwan na simula yung pandemic, so may 40 days ka na guys na kwan, or kaya ang maging MA50 mo dyan, kahit ang MA50 mo is mas mababa compare dito, kasi simula ng pandemic February, July ngayon guys, June, May, April, March, o February. So February pa lang, ang baba na ng presyo nito guys. Bumaba, halos na dito na siya sa February nagsimula guys. February, last day of February guys, halos bumulusok na siya pababa yung nickel na to. So, yun ang tinutukoy ko guys. Kaya, nagbenta ako nung Monday guys kasi isa sa mga tiningnan ko ay ang tinatawag na reliable na source ko na technical method. So, kung hindi nyo pa napanood to, or wala pang ideya, panoorin nyo yung video ko. Nasa baba lang naman ng channel ko yon. So, kung makapunta kayo sa channel ko, AB7 Trader, tingnan nyo doon guys, kung ano ibig sabihin ng RSI na sinasabi ko. At isa rin sa mga katumbas guys is MACD. So, alam naman natin ang MACD guys. So, sa RSI kasi guys, kaya nagbenta ko ng Monday, hindi na ako naghintay ng ma-break niya yung RSI 70. Kung inyong iisipin, yung RSI 70 guys, ang ibig sabihin ng RSI 70 is oversold. So, nasobrahan ang company sa pagbenta ng mga stock niya. So, ang gagawin niya dyan is may possible na ibababa niya yung presyo niya para magbenta at magkaroon siya ng buyback at kumita siya naman sa kanyang sa merkado. So kung nahayaan mo lang yan na tumaas, so walang mangyayari. Kaya so nagsiset tayo ng technical method guys para malaman natin kung kailan babawi ang company at kailan naman tayo magbebenta. So ang iba guys hindi na nalalaman na yung RSI 70 is oversold. So may possible na pag lumagpas na sa RSI 70 ay magda-down trend na yung presyo. Pero kung isa kang trader guys, sinasabi ko nga ay naglalaro ka lang sa 60 at 40 RSI. So ang 50 is ang neutral mo o pinaka-signal mo. Kapag na greater than, kapag below 50 and ang itong graph na to ay nag-cross sa
above 50, so may possible na mag-uptrend yung presyo. So may pagkakataon na bumili ka. So kapag ito naman guys, kung ito ang pinaka crucial, so pinaka basic na or pinaka default na ginagamit ang RSI 30 at saka 70. So, panoorin nyo lang guys anong ibig sabihin ng RSI kung bakit ako nagbenta at hindi ko na hinintayin mag RSI 70. So, napakalapit na natuso yun nung Monday. Ang RSI 70, halos 67 na ako nagbenta. So, may ibig sabihin kasi yan guys eh. Kaya ito ang ginamit ko sa ngayon. So, mas accurate gamitin ang RSI, MACD at ADX na technical method. So guys, yun lang ang masabi ko about sa moving average. So, hindi siya applicable na gamitin ngayong days kung hindi mo alam gamitin talaga siya. So, kung gagamit ka lang ng single moving average, so may possible na malulugi ka. Lalo pag isa kang trader, na ang pinaka-default sa isang trader guys, na moving average is 9, moving 9. Ang pinaka na is 30. 50, masyado ng kung mga professional trader, 50, nasa na yan, 3 months na yan na average price. So, yun ang masasabi ko sa inyo guys about sa moving average. So, maraming salamat sa pag nood nyo ng video. Sana may natutunan kayo. At kung gusto niyo malaman about RSI, so panoorin nyo na lang yung video natin dyan sa ating channel kung nakapag-subscribe kayo sa aking channel, or search nyo lang AB7 Trader. So, yun guys. Maraming salamat.